Upang Ilonggo, please subscribe and like. Ayun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome back, no? O sa lahat nating mga kababayan, sa lahat na viewers natin diyan. Natatawa lang ako dito mga kababayan sa post ng mga didilis po mga kababayan. Ayaw ko kung anong magiging reaction nyo dito. Panoorin nyo to. Ayan, sa screen natin mga kababayan. Meron kasing DDS po, nag-post mga kababayan sa FB page niya. So ito ngayon yung pinuputakti din ng ibang vlogger. So talino pala talaga ng mga DDS po mga kababayan. Pero ayun nyo po mga kababayan, ito babasahin ko. 32 million ang donation sa Naga. 32 million ang tao sa Naga. May tag 1 milyon na sila. Bakit? 5 kilong bigas at 3 sardinas ang binigay na tulong sa napunta ang ibang donasyon. Mga kababayan. So, makikita nyo, 32 million po ang donation. So, kung 32 million ang tao sa Naga, so meron daw mga kababayan, tag-1 milyon bawat isa sa Naga City. Mga kababayan, 32 million. Kung 32 million ang tao sa Naga, ang bibigyan mo ngayon ay tag-1 milyon bawat tao, mga kababayan. So, mangyari niyan, 32 katao lang ang mabibigyan mo. Kasi is 32 million ang donation. So, ibig sabihin, kung bawat isa, meron tag-1 milyon, mga kababayan, so 32 katao lang ang maaaring makatanggap niyan. So grabe mga kababayan, ang lupit pala talaga no mga kababayan ng mga didiles, ang talino. Ay nako po mga kababayan, ano masasabi niyo dito? Tingnan niyo naman diyan no. Ayan no. 32 million daw po mga kababayan na donation. Tapos 32 million din yung tao. So mangyayari, kung bibigyan, meron daw sila tag-1 milyon. Wow, ate, ang galing naman ah. Saan mo natutunan yan? Ito naman po mga kababayan. Ayan, tingnan nyo naman yan. Yan bang pinagmamalaki na flood control ni PBBM? 61.42 billion na flood control project. Bakit lubog? Mga kababayan, yung Spain nga na napakaraming flood control. Maraming mayayaman na bansa, lubog pa rin sa baha, mga kababayan. Climate change eh. Tsaka marami tayong flood control na pinagawa si PBBM. Ayaw nyo lang kasi maniwala, mga kababayan. Pero hindi lang kasi yan sa isang lugar, kundi buong Pilipinas. Palibasa kasi yung amo ninyo nagpagawa doon lang sa kanilang lugar. Pinapakanday lang yung kanilang lugar, yung Davao lang ang pinapagandaya, yung buong Pilipinas hindi. Tama. Oh. Si PBBM buong Pilipinas yan. Walang kulay-kulay kay PBBM dito. Walang politika. Basta sa kanya, magserbisyo siya sa taong bayan. Yan ang ginawa ni PBBM. So 61.42 billion, hindi yan mga kababayan. Hindi po yan yung ginastos dyan sa flood control, hindi ganyang kalaki. Ewan ko kung saan na muhugot to ng mga audit ang mga didilis po mga kababayan. At saka hindi dapat natin isisi yan. Si climate change eh. Kalikasan niya nagbigay niyan eh. At saka alam naman natin, no? Dahil din yan sa kagagawa nating mga Pilipino, mga tao. Kagagawa nating mga tao. Sobra tayo sa pag-abuso sa mga kalikasan natin. Pero yun mo malalaking bansa, mga mayayaman na bansa, binabaha. Tapos sasabihin nyo, kay PBBM flood control, di sisihin nyo rin dun sa mga malalaking bansa. Sisihin nyo rin yung kay PBBM dahil sa flood control ni PBBM. Binaha na naman ang Spain. Nakita nyo ba yon? Kung ano nangyari sa Spain? Grabe talaga mga kababayan, utak ng mga didiles. Grabe. Ganyan na ba talaga, mga kababayan? Ganyan na ba talaga ang utak ng mga didiles? Ito, ipaparinig ko sa inyo, mga kababayan.
kung magkano yung ginastos sa flood control. Hindi na puro fake news ang ginagawa ninyo. Kung ganun kalaki, saan kayo kumuha niyan? Dali nyo dun sa may korte, kasuhan nyo, kung sino man yung naglabas niyan, kasuhan nyo yung DPWH. Bakit ganun kalaki yung tapos walang flood control? Kasuhan nyo sila mga kababayan. Yun ang magandang gawin nyo. Dali nyo sa korte kung may corruption na nangyayari. Hindi na gagawa lang kayo ng mga ganyang issue. Ito, panoorin natin to mga kababayan. Pakinggan nyo to. Ito, Before I start, I'd just like to correct the post circulating online that MMDA has 787.6 billion budget for flood control for the past 2 years total. That's fake news. We don't have that ayan, much fake news budget kayo. for flood control. In fact, for 2023, we only have 1.8 billion budget and 2.2 billion for 2024. That includes the 400 million for operations and maintenance of 71 pumping stations. So the 787.6 billion is fake news. In fact, sa history po siguro ng MMDA, we are already 49 years. Baka yung total budget po namin sa 49 years na yan ay hindi pa naka 87 billion. So, mali po yung kumakalat sa post na 787.6 billion ang budget ng MMDA for flood control projects sa 2 taon. Mga didiles, narinig nyo na. Inulit ko na naman ito mga kababayan para sampalin natin ang katotohanan nitong mga didiles, mga kababayan. O ayan 1.8 billion noong 2023. 2.2 billion noong 2024. So, ibig sabihin mga kababayan, sa 2 taon ay meron 4 billion ang budget para sa flood control. Saan galing yung 61 na billion na sinasabi nila dito mga kababayan? Sinasabi ng mga didiles na 61 billion ang budget. Kay Paulo Duterte, sa 3 years, baka 51 billion sa loob ng 3 years. Baka kay Pulong yun. Mga kababayan, baka kay Pulong yun ang sinasabi ng mga didiles. Baliktad, binabaliktad nila ang sitwasyon. So, ibig sabihin, yung pinopost ng mga didiles ay patama pala sa amo nila. Mga kababayan. Pero ano yan? Ang layo. 61 billion daw ang budget para sa flood control. Tapos, mga kababayan, eto lang, ito ang 1.8 billion noong 2023 at 2.2 billion naman noong 2024. O saan po nanggaling yung sinasabi ng mga DDLS na 61 billion na yan na project sa flood control? Kung mayroon kayong mga ebidensya dyan, dali nyo sa korte at ipakita nyo, hindi na puro haka-haka, chismis ang ginagawa ng DDLS. Mga kababayan, ang galing talaga gumawa ng kwento ng mga DDLS na to mga kababayan, para lang sirain ng administrasyon. Wala na ba? Siguro wala nang pambayad tong mga to, Kaya ganun. Atat na makaupo ang kanilang amo. Ganun ba yung mga kababayan, ito pa, meron pa tayo dito mga kababayan na nakita na naman. Ito. Siya sabi niya dito, Philippine debate, ang utang daw ni Pangulong Duterte, 5.8 trillion pesos from 6 years. Duterte admin. Kay PBBM naman, 4.36 trillion mga kababayan. So, ito pinagkukuha ng mga didiles. Ito, may pakita ako sa inyo mga kababayan. Ito. Gusto ko lang kasing ipakita ko din sa inyo mga kababayan sino talagang pinakamalaking inutang. 5.8 trillion lang daw ang kay Digong, sabi ng mga didiles. 5.8 sa loob ng 6 years. Alam niyo po mga kababayan, ganyan nakadesperado yung mga didiles. Ayan, panoorin niyo yan mga kababayan.
Nung panahon, bago mag-end si Pinoy, mga kababayan, ang iniwang utang ay 5.9 trilyon, mga kababayan. Bago magtapos si Pinoy, mga kababayan. So, bago magtapos si Duterte, iniwan niyang utang, mga kababayan. Ito, panoorin nyo to. 12.79 trilyon naman ang kay Duterte bago siya mag-end noong 2022, mga kababayan. So, saan niya kinukuha yung sinasabi niya na 5.8 trillion? Sana yung napunta ang 2 trillion na missing? Asa napunta yung mga kababayan? Saan napunta na yung sinasabi ng DDS na 5.8 trillion na utang ni Duterte? Saan niya kinuha yun, mga kababayan? Ibig sabihin na missing yung 2 trillion. Missing. Pagdating sa mga didiles, nami-missing yung 2 trillion. 5.8 daw yung inutang ni Duterte nung panahon niya. So ano ito, mga kababayan? Yun yung sinasabi natin na bago kayo magbalita, alamin nyo muna kung walang ebidensya din na nandun sa Google para makita ang buong katotohanan. Sa inyo, sulat-sulat lang. Ito talaga, mga kababayan, ay nakikita natin yan. Balita po yan. Hindi lang sa mga vlogger, pati sa mga media, na 12.79 trilyon ang iniwang utang ni Duterte ay PBBM. Tapos sasabihin nyo, maraming proyekto. Ang tanong dito, mga kababayan, tanongin ko mga didiles, ano ang proyekto po na natapos po ng panahon ni Duterte? Ang alam ko lang kasi Binondo Bridge. Donation pa ng China yun, mga kababayan. Binondo Bridge ang alam ko na natapos ng panahon ni Duterte. Donation pa yun. Katulad na lang, mga kababayan, yung tulay sa Isabela. Trending na trending yun. Ilang milyon yun, mga kababayan? 600 million yung ginastos. Pero, hindi ho madaanan ng mga motorista, mga four wheels. So, kahit nga yung tao, takot dumaan. Kasi, hindi matibay ang pagkagawa. O mga didiles, di ba, legacy po ni Duterte yon. Dapat inangkin nyo yon. Hindi na, kapag may ribbon cutting si PBBM, na minatapos na proyekto ngayon, sasabihin nyo, wala naman ambag si PBBM. Cutting ribbon lang. Hindi nyo alam. Dahil kay PBBM yan, natuloy yan. Hinanapan pa ng budget ni PBBM para matuloy yan ng mga proyekto na naiwan ni Duterte. Nung panahon ba ni Duterte, may natapos ang proyekto? Anong natapos ng proyekto, mga kababayan? Na panahon ni Duterte. Ang Manila Bay, alam ko, hindi talaga tapos Hindi nga nangalahati Diba? Yung CR, hanggang ngayon, hindi na to turnover. Ano nangyari dyan sa CR? Hindi nagagamit. Ano yan? Display? Mga kababayan? Tingnan nyo doon sa may explanades na pinagawa ngayon ni PBBM. Hindi pa tapos, mga kababayan, nagagamit na, napapasyalan na. Yung CR, nagagamit na. Diba? Ganon kasi ang PBBM. Diba? Pero inyo, mga kababayan, sa explanades, yung CR, hindi pa tapos, mga kababayan. Pero, pinapagamit na yan. Hindi pa tapos yung explanades, ginagawa pa lang yung iba doon sa area. Pero napapasyalan na, pinapasyalan na ng mga tao. So yan po, mga kababayan. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat. God bless. Thank you.